Magandang umaga guys, lakbay tayo. Nandito tayo sa Airport Road, Baclaran, Parañaque City. Magta-travel tayo papunta ng Manila sa isang satellite office ng LTO sa UN Avenue, Manila City. So, ito yung Airport Road at yung kanto na to ay Quirino. Yung pakanan ng diretso ay papunta ng Baclaran LRT Station. So, dito tayo diretso kasi Roas Boulevard yung dadaanan natin. So, sa dulo nito ay may traffic light at dito na yung Roas Boulevard. So, medyo maaga pa at maluwag pa naman ang kalsada. Okay, nakikita na natin sa bandang unahan na may mga building na matataas. Tawid na yan ng Roas Boulevard. So, kakanan tayo dito sa traffic light. Ayan, magaganda yung building sa tapat nitong Airport Road. Okay, kanan tayo since naka-green pa naman. At babaybayin na natin tong kahabaan ng Roas Boulevard. So, may tumatawid doon kahit bawal. Okay, 8 ng umaga pa lang naman, kaya medyo maluwag pa yung kalsada, hindi pa masyadong volume. Pagtawid natin dito sa overpass na to, ito yung katapat ng Baclaran Church, yung gawing kanan. So, hindi lang natin makita sa ating camera kasi nasa gawing kanan. So, didiretso tayo dito at aakyat tayo ng tulay, flyover ng Roas Boulevard at ang ilalim nun ay EDSA. Okay, medyo may konting pagbagal na rito. Ramdam na. Pero moving pa naman. Salamat sa mga sumusubaybay sa ating channel, sa mga nakasubscribe at patuloy na nagwa-watch ng ating mga videos. Maraming salamat. At sa mga nag-view din ng ating video na mga unsubscribe, kung maaari po mag-subscribe po kayo at marami pa tayong mga videos na i-upload. Okay, so ramdam na yung traffic ngayon. Paakyat pa lang ng tulay ng flyover, ang ilalim nito ay EDSA. So, ibig sabihin na to ay nasa rush hour na. Kasi kahit motor ay medyo nahihirapan ng maka-diretso. Sa mga kagaya nating gumagamit ng motorsiklo na nagta-travel, doble ingat tayo. Huwag tayong basta-basta sisingit. Kung halimbawa tayo man ay overtake o mag-change ng lane, sabihin na nating sisingit, magpaalam tayo dun sa mga kapwa natin motorista. Kasi kapag bigla-bigla na lang ay minsan napagmumula ng aksidente. So ito na, paakyat na tayo ng flyover. Maganda naman yung panahon. Maganda yung latag ng mga ulap. Maganda yung taas. So ito ay sakop na ng Pasay, yung lugar na to. Kanina doon sa Airport Road ay sakop pa yun ng Baclaran at yung ilang parte ng Roas Boulevard. Nagkakaroon ng boundary ang Pasay City at ng Parañaque City sa Roas Boulevard. At may boundary din ng Manila City at Pasay City sa Roas Boulevard. So mahaba itong Roas Boulevard.
tuloy lang tayo. May nakikita tayong mga building sa kanan, sa kaliwa. Magaganda yung mga building dito. Susunod na tulay na akiyatin natin ay flyover ng Roas Boulevard. Ang ilalim ay Buendia. At kapag nakalagpas tayo sa Buendia, tuloy-tuloy tayo hanggang sa UN na tayo dadaan. Pero tingnan natin kung hindi masikip ang Roas Boulevard. Kung sakaling masikip ay may service road naman ang Roas Boulevard sa part ng pagkalagpas ng Quirino. So dalawa yung option natin. Pwedeng diretso tayo ng Roas Boulevard, pwedeng mag-service road tayo ng Roas Boulevard papunta sa ating destination. Sa pagdadrive, lagi nating pinapayo, kapag inaantok ay huwag munang dumiretso. Hanggat maaari ay mag-stop, maghanap ng safe na place para makaidlip. At kapag nakaidlip na, tsaka na magpatuloy ng pagdadrive. Anumang mode of transportation ang ginagamit na sasakyan. So dito ay medyo ramdam din natin ang pagbigat ng traffic. Pero moving pa naman. Kapag kayo ay dadaan dito ng ganitong oras dito sa Roas Boulevard, expect na yung medyo pagbagal. So, past 8 na yung time natin. Past 8 ng umaga. Okay, at medyo okay pa naman. Pero yung sa kabilang side natin, medyo sila doon, medyo nakatukod na. May ginagawa dito, may mga taong gumagawa. So isang kosto na nag-slow down yung mga sasakyan kasi nga may mga ginagawa sila dito at may mga nakalagay sa kanilang gilid para protection nila, para hindi sila masagi ng mga sasakyan. Ito na yung tulay ng Buendia sa ilalim, Roas Boulevard flyover na ang sa ilalim ay Buendia. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo dito at pagbaba natin ang tulay, ang sunod naman nating dadaanan ay ang Vito Cruz. At after ng Vito Cruz ay Quirino Avenue. At lagpas natin ang Quirino Avenue ang Pedro Hill. At after ng Pedro Hill ay UN Avenue na. So may option tayo kung ano yung dadaanan natin sa UN. Pwedeng dito sa diretso ng Roas Boulevard o pwedeng doon sa service road ng Roas Boulevard. Okay, at tayo ay muling nagpapasalamat sa mga nakaka-view ng ating channel, nakakanood, sa mga nagko-comment. Ayan, napakalaking tulong po at maraming salamat sa mga komento na atin pong nare-receive at nababasa po natin. So kung ganito na may space, pwede naman tayong sumingit. Kung naka-stop naman yung mga sasakyan, so nagpaalam tayo dito sa nagtitinda na kinalabit lang natin ng konti kasi baka masagi ng side mirror. Kapag ganitong mga stop yung mga sasakyan, pwede kang sumingit at magpaalam ka din dun sa driver. Okay, so traffic light na sa unahan. At may space pa naman na ito ang advantage ng motor. Pero syempre, lagi ko nga sinasabi,
magpapaalam tayo dun sa mga driver, kapwa motorista. So mag-wait lang tayo ng go signal, ng green light. At ito ay nasa ano na tayo, Vito Cruz. At kapag nakatawid tayo dito sa traffic light, medyo malapit na yung ating destination. So ito yung intersection ng Vito Cruz, Pablo Ocampo at Roas Boulevard. Okay, so tuloy lang tayo. Dito muna tayo sa side na to. At pagtawid ng Quirino, gagawin na tayo ng kanan. Salamat sa mga nagla-likes din ng ating mga videos, ating mga short videos. At sa mga nagla-like sa halos lahat nating videos. Ayan. At hindi lang mga taga dito sa ating bansa yung ibang mga nakakanood, mayroon ding mga taga ibang bansa at maraming salamat. Kaya ang pinili nating name sa YouTube channel ay Pinoy G. Dahil sa pag-search po natin, wala siyang kapangalan. At bilang Pinoy, tayo po'y nagbibigay ng update sa ating mga kakalsadahan. At tayo po ay nagpapakita ng kung ano yung nangyayari sa atin pong mga travel, lakbay na ginagawa. At meron din tayong gagawing mga historical and educational videos. So abangan po natin. So ito na yung Quirino Avenue. At mukhang sa unahan natin ay parang volume na yung mga sasakyan. Kaya gawin na nating option yung service road. So kapag ka talaga rush hour na ay hindi na mapigilan yung traffic. So yung location natin ngayon sa left side natin, yung kahabaan na yun ng Baywalk. At dun sa bandang unahan yung Dolomite Beach o Dolomite Sand na naayos nung nakaraang rehime sa ating gobyerno. So kanan na lang tayo dito at service road na lang tayo. At itong location na to ay sa kanan natin, nandito yung Raha Sulaiman Statue. Ito yung Raha Sulaiman Plaza na nalagay natin sa ating video nung nakaraan. Yung lakbay natin ng papunta ng monumento. So dito tayo nag-start nun. So maraming salamat dun sa mga nag-view nung video na yon. At marami-rami yung nag-video at patuloy na nadadagdagan. Okay, so diretso tayo dito at tatawirin lang natin ang Pedro Hill. At kapag narating natin ang UN Avenue, tayo ay kakanan doon at papunta na sa ating location. Pero tatawid pa tayo ng Taft Avenue mamaya. Okay, may truck lang pala na pumasok dito kaya nag-volume dun sa bandang likod yung mga sasakyan. So diretso lang tayo dito. Kaya medyo maluwag-luwag na. Pero syempre ang traffic habang tayo ay nagta-travel, naglalakbay ay hindi natin ma-predict kasi minsan maluwag tapos minsan biglang ma-traffic na. So depende sa lugar ng mga daan na ating nadadaanan.
So yung sa left side natin, yan yung kahabaan ng Rojas Boulevard. At ito yung service road na sinasabi ko. Pero mahaba din to hanggang TM Calaw to kung hindi ako nagkakamali. Okay, kapag nadiretso natin to ay malapit-lapit na tayo sa ating pupuntahan. Manila City. Ang maganda din yung Manila City, maraming mga bago ring mga infrastruktura na itinayo at itinatayo dito sa Manila. Doon sa kanto ng Quirino Avenue at Rojas Boulevard, may project doon ang Manila na kung saan first in Philippines hospital ang itatayo doon. Cancer hospital. So proyekto yan ng mga namumuno dito sa Maynila. Yung congressman ng Distrito 5 ng Manila, Congressman Erwin Cheng, at ang alkalde na si Mayor Hani Lacuna at si Vice Mayor Yul Sherbo. So yun, maganda yung project na yun. First cancer hospital sa buong Pilipinas. So kapag nagawa yun, maraming mga matutulungan na may mga karamdaman. So ipag-pray natin yung ganong mga project. At syempre, huwag nating ipag-pray na mapunta tayo doon. Ipag-pray lang natin na maging maayos yung project at makatulong yon sa mga mamamayang kababayan natin. O kung hindi man, kung may mga taga-ibang bansa man na sila ay magamot doon sa itinatayong cancer hospital na yon. So bandang una na lang at kakanan na tayo. Dito ay medyo nagsisikip na rin. Kapag ganito yung situation ng ating nadadaanan, yan may mga street na medyo hindi kayang sumingit ng motor, huwag natin pipilitin. Mas mainam na yung defensive yung driving. Okay, green light. So, kaya pa naman. Sumakto dun sa pag-change ng light, nakatawid na tayo. At tuloy-tuloy na tayo dito sa UN Avenue. At dito sa unahan naman ay naka-red na. So, syempre stop tayo dito. Maraming salamat ulit sa ating mga sumusubaybay sa ating channel. Salamat sa mga nagko-comment, sa mga nag-share, mga nagla-like, sa mga nag-subscribe, at sa mga magsa-subscribe, maraming salamat. Okay, naka-red light dito. So, ayun, bigla na nag-green. So, makaka-go na tayo. So, dito sa bandang unahan natin ay malapit na yung Taft Avenue. At kapag nakatawid tayo ng Taft Avenue, ay malapit-lapit na yung destination na ating pupuntahan. Dito sa gawing kaliwa, yan yung Manila Doctors Hospital. At dito sa gawing kanan, nandito yung NBI office. Okay, dun sa unahan natin, yung nakikita natin, yan yung terminal ng LRT 1. UN
terminal yan. So yung LRT1 nung nakaraan pinuntahan natin kung hanggang saan ba talaga kasi may mga nagsasabi na Cavite. Pero yung pinakadulo nitong LRT1 na naidugtong ay hindi naman sa Cavite. Nandun lang siya sa Parañaque, sa Barangay San Dionisio. So yung station ay Dr. Santos Station. Ang maganda sana kung makarating ng Cavite tong LRT kasi napakalaking tulong. Pero sa ngayon ay hanggang doon pa lang sa San Dionisio, Parañaque. At kapag talagang nangyari na nakarating na yan ng Cavite ay napakalaking tulong talaga sa mga commuters. So kapag ka nakatawid tayo dito sa Taft Avenue, ang madadaanan naman natin yung Orollio High School, tapos yung pagtawid natin ng Marcelino, at mga ilang kanto na lang ay nandun na tayo sa ating destination. So almost 20 minutes na yung nilakbay natin. Mahigit na. Medyo malayo-layo din pero okay naman yung ating biyahe. Okay, so naka-green na at naka-go na. So sana makaabot tayo sa green light. Kasi sa kanto na to, yung right side, medyo nag-iimbudo yan kasi may mga pedestrian dyan at priority yung pedestrian. Kaya nag-stop yung mga kakanan dyan. Hintayin na makatawid muna yung mga pedestrian. So umabot pa naman tayo sa green light at tuloy lang tayo dito. So itong kaliwa natin, yan yung Orollio High School. Yung susunod na traffic light ay Marcelino. So yung street naman na to ay ito yung daanan ng mga truck. So napakalapit na natin sa ating destination. At nagpapasalamat ulit tayo sa ating mga nakakasama sa ating mga videos. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Isang verse sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 33, ang sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Kapag ka pala ang Diyos ang inuna natin, ng kanyang katuwiran, ng kanyang kaharian, lahat ng mga bagay na kailangan natin ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. May nabanggit nga ang Panginoon tungkol sa mga ibon, hindi sila nagwo-work pero provided ng Diyos ang lahat nilang pangangailangan. Kahit yung mga damo sa parang, sila ay nabubuhay at yung iba ay nagbibigay ng magagandang bulaklak. Ang Diyos ang nagbibigay ng kanilang kagandahan. At syempre, mas mahalaga ang tao sa Diyos kasi lahat tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Oops, grabe. Muntik na tayo dito sa nakamotor na to. So yan yung hindi maganda sa mga nagdadrive ng motor na mali yung ginagawa nila. So buti hindi tayo nahagip. Okay, tuloy lang tayo dito at malapit na tayo sa ating destination. Pagkatawid natin dito ay kakaliwa tayo sa unang kanto at nandito na yung LTO satellite office na ating pupuntahan.
Okay, maraming salamat ulit. At sa mga susunod na videos ay magkita-kita tayo. Maraming salamat sa mga nakasubscribe at maraming salamat sa mga unsubscribe na magsusubscribe. Okay, kakaliwa tayo rather, kaliwa tayo dito sa kanto. Okay, kaliwa tayo dito. So, yung ating destination ay ang LTO Satellite Office. Sana tama yung napasukan natin. Pero parang wala dito. Okay, kung hindi dito ay tanong natin dito sa unahan. So, hindi nga dito. So, wow, mali tayo. At okay lang, experience sa pag-travel. So, hindi nga kasi bodega na to. Sir, saan yung emission? Emission testing? Sa motor? Okay, balik tayo. So, hindi tong street na to. So, once pa lang kasi ako nakapunta sa LTO Satellite Office. So, siguro yung susunod na street pa. Lalabas tayo dito. Ayan, isang karanasan kagaya nito. Minsan, wow, mali. Pero okay lang. Kasama yun sa pagta-travel. Okay, so labas ulit tayo dito at kakaliwa tayo sa UN Avenue. Pagkaliwa natin ay kakaliwa ulit tayo. Marahil yun na yung street na pupuntahan natin. So, dito medyo maraming sasakyan. Timing din yung pagtawid natin. Hingi din tayo ng go signal dun sa mga motorista. Kasi walang traffic light. Okay, so yung susunod na street nga ang ating destination. Okay na, at dito nga sa may 7-Eleven. So dito tayo papasok. And may signage na papunta ng LTO Satellite Office, Emission. So, ito na nga. Tama na yung ating napuntahan kanina ay mali. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.